what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita na ating mga nakalap, no? Ito, China, nababahala po, no? Sa mga armas ng Amerika na nandito po sa Pilipinas, mga kababayan. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Ariel TV. Talaga namang kakabahan po ang China, no, dito po sa mga armas ng Amerika na nasa Pilipinas dahil sobrang lalakas po ng mga armas na to, mga kababayan. At alam naman natin na etong China ay talaga namang pilit po, no, na gustong lagpasan ang lakas at puwersa ng Amerika at talaga namang naghahanda po ito, mga kababayan, ng isang malaking gera, no? Alam natin 'yan, mga kababayan, gusto nilang maging world power. No, ibig sabihin, mga kababayan, ay gusto nilang kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan, no, ng pagpapakita ng kanilang puwersa, no, pagpapalakas ng kanilang puwersa, lakas sandatahan. No, yan po ang ginagawa ng China ngayon, mga kababayan. Pero syempre, bago natin umpisahan ang mga balitang ito, please don't forget to subscribe. At paki-like naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin, no? At kung kayo ay bago pa lang at nakakapanood po ng video na to, no, paki-like naman po ang ating video. Alright? Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas. Hindi pa aalisin kahit nagrereklamo na ang China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link, ang US Mid-Range Missile System na dinala sa bansa noong Abril at binanggit ni Russian President Vladimir Putin noong nakaraang linggo ay hindi pa umaalis sa Pilipinas. Sinabi ng Philippine Army na ginagamit pa rin ang Mid-Range Capability System o MRC na ginamit sa mga pagsasanay sa digmaan kamakailan sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Okay, so ito mga babayan, no, tignan natin yung naging pahayag ng Russian President. No. Today, it is known that the United States not only produces this missile system but has already brought them to Europe for exercises. Okay, to Denmark. Quite recently, it was announced that they are in the Philippines, Putin said, mga babayan. Hindi lang po China, no, ang nababahala sa armas na to ng Amerika, bagkus maging ang Russia. So, ibig sabihin, mga kababayan, itong armas na to ay talagang ganong kalakas. No? Ganon nila kinatatakutan itong armas na to, mga kababayan, at kinukundina nila yan. Bakit nila kinukundina samantalang sila, produce sila ng produce, mga kababayan, lalo na itong China, no, gawa ng mga malalakas na mga missiles. No? Tapos ayaw nilang yung Amerika gumagawa ng ganitong missile. Diba? Natatakot kasi sila na matapatan sila. At alam naman natin na yung mga missile ng China, talaga namang sumasablay, mga kababayan. Recently, yung missile nila, bumagsak nga mismo sa kanila, diba? Missile nila, natakot sila. Na mananatiling ang missile system sa bansa nang hindi nagbibigay ng bagong timetable para sa pag-alis nito. Ang isang post sa Facebook ng US Army Pacific Command noong Huwebes ay nagpakita na ang MRC ay nasa Lawag City sa Ilocos Norte, ang home province ng presidente. Ayon sa post, ginamit ang launch system na kilala rin bilang Typhoon sa bilateral training ng Philippine at US military noong ika-27 ng Hunyo. Ipinaliwanag ng Philippine Army noong Huwebes na ang employment at redeployment ng MRC ay depende sa kung ang mga layunin ng SELACNIV ngayong taon na magtatapos sa Setyembre ng taong ito. Ang pagdating ng MRC sa bansa noong ika-11 ng Abril ay ikinagalit ng China, kung saan sinabi ng Ministro ng Depensa ng China na si Qiu Chen na ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagdala ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon. Nagdala ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon. Alam nyo, China, no, lahat na lang ng ginagawa ng Pilipinas, Taiwan, Japan, no, at ng mga kaalyadong bansa, kinukundina ninyo, China. Yun yung problema nyo. O yun ang problema sa inyo, China. Kasi,
No, gusto ninyo pagharian itong parte na to ng Asia. Pagharian itong Southeast Asia. No, yun yung gusto ninyo. Yung walang lalaban sa inyo. No, dahil sa sobrang lakas ng puwersa ninyo, no, yun yung gusto ninyo. Walang papalag sa inyo. Diba? Yan yung gusto ng China. Malinaw na malinaw yan, mga kababayan. Kaya nga ayaw nila ng mga ganitong base militar, mga ganitong missile system, no, ng mga kaalyadong bansa ng Amerika, no? European countries na sumusuporta sa atin. Ayaw ng China yan. Kasi lalakas tayo eh. Ang gusto ng China, sila lang yung malakas. Ang gusto ng China, sila lang yung may puwersang malakas dito sa parte na to ng Asia. 'Di ba? Yan yung gusto mangyari ng China. Pagharian tayong lahat. Okay? Takutin tayo. Gawin nila kung ano yung gusto nila. 'Di ba? Kasi kung wala yung mga kaalyadong bansa na yan, sino ba naman tayo sa laban sa China? 'Di ba? Walang-wala. Kaya kayang-kaya nila tayong takutin. Pasusunurin nila tayo. Ngayon, kung nandyan yung mga Amerika, yung mga kaalyadong bansa natin, hindi nila magagawa yan. Di ba? Lalo na't merong mga defense treaty. No? Hindi nila magagawa yan dahil kahit sinong bansa na merong kaalyado ang Pilipinas at may defense treaty ang Pilipinas, pwede tayong tulungan. Pwede tayong suportahan. Okay? Yun yung kinakatakot ng China. Hindi nila tayo makukuha ng basta-basta. Di ba? Nagbabala ang China laban sa pag-deploy ng US ng mga intermediate-range missile sa Pilipinas, sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na ang mga pagkilos na ito ay labag sa karaniwang paggamit ng mga tao sa bansa para sa kapayapaan at kaunlaran. Diba? Ang tugon mula sa China ay kasabay ng mga ulat ng pag-alis ng mga kagamitang militar ng US sa Pilipinas pagkatapos ng magkasanib na ehersisyo. 美国在菲律宾部署中岛，中方已经多次阐明严正立场，有关做法严重开历史倒车，严重威胁地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。Nate-threaten daw yung regional peace, mga kababayan. Pero ang totoong nate-threaten, yung China. Kayo, China, ang totoong nate-threaten. No, hindi po yung kapayapaan. No, kayo mismo ang natatakot, China. Takot kayo dun sa missile system ng Amerika dahil siguradong kaya kayong abutin niya. Mula sa Pilipinas, kaya kayong abutin ng missile ng Amerika. 'Di ba? Yung mga barko ninyo, yung mga eroplano ninyo, kaya. No? Kayang pabagsakin. Kaya kayo natatakot. Kaya yung propaganda nyo, China, no, malayong-malayo. Huwag nyo i-employ. No, huwag nyo i-apply, no, sa mga bansa dito sa parte na to ng Asia. Dahil ang totoong natatakot dito, kayo, China. 同地区国家人民求和平、谋发展的共同愿望背道而驰。我们敦促有关国家正视地区国家呼声，尽早纠正错误。 Ayon sa isang opisyal ng Pilipinas noong Huwebes, ipinakalat ng US ang mga missile na ito bilang bahagi ng taunang Joint Military Drills na Balikatan 2024, kasama ang Southeast Asian Archipelagic noong huling bahagi ng Abril. Matagumpay naman na nasubaybayan ng Philippine Coast Guard ang mga galaw ng monster ship ng Chinese Coast Guard o CCG-5901, gamit ang teknolohiyang dark vessel detection ng Canada, ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa loob ng mahigit dalawang magkasunod na araw, ang barko ng Chinese Coast Guard ay nakaangkla malapit sa Escoda Shoal, kung saan pinapanatili nito na malapit sa BRP Teresa Magbanua. Sinabi ni Tariela na ang distansya sa pagitan ng dalawang sasakyang dagat ay wala pang 800 yarda, kung saan ang barko ng China ay nakaposisyon sa starboard beam ng PCG vessel. Sinabi ni Tariela na noong July 1, umalis ang barko mula sa Hainan at pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa sumunod na araw. Ang China Coast Guard monster ship, China Coast Guard with about number 5901, based on the dark vessel detection na ginagamit natin from the Canadian government, has allowed us to monitor their movement. According to the DVD information, umalis itong monster ship na to sa Hainan noong July 1, and then it went all the way to Ayungin Zone noong July 3. Pumasok ito sa exclusive economic zone natin in July 2. And then after a few hours of loitering around Ayungin, it went to Mischief Reef,
And then from Mystery Creek, it stayed there for more than 5 hours. Nag-loiter siya, most likely for logistical requirements. And then from Mystery Creek, pumunta ulit ito eastward. Nag-stay naman ito ngayon sa Escoda Shoal. Last July 3, we monitored this monster ship na nakaangkurahe na sa Escoda Shoal. Ngayon, it has only a distance of 800 yards away from BRP Teresa Magbanwa. Noong July 3, direktang naglakbay ito sa Ayungin Shoal at kalaunan ay tumuloy sa Panganiban Reef. Makalipas ang ilang oras, muling na-detect ang barko. Sa pagkakataong ito ay patungo sa Escoda Shoal. Dahil dito, naglabas ng radio challenge ang BRP Teresa Magbanwa. Tinanong ng PCG ang intensyon ng barko ng China at binigyang diin na ito ay naglalayag sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRP 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na sinusubukan pasukin ng China ang iba't ibang sektor ng bansa gaya ng edukasyon, negosyo maging ang media. Ito ang inihayag ni Bronner matapos mabatid ang nasabing impormasyon. Ayon kay Bronner, sinusubukang impluwensyahan ng umano'y United Front Works ng China ang Pilipinas na layon guluhin ang bansa. Kaya panawagan ng general sa publiko na maging mapagmatsyag sa ganitong hakbang. Sa ngayon, hindi lamang ang External Defense Force ang tinututukan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kundi maging sa loob ng ating bansa. Ito ay bahagi ng updated Territorial Defense Plan ng AFP na kanilang iprinisinta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po yung sinasabi natin kanina na United Front Works ng China. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Kaya ang pangontra po natin dito sa mga United Front Works nila is that we are going to try to gather information from all of this, and then we're going to give the proper agency the right kind of information. For instance, yung ginawa po natin mga operations against the POGO, no? Hindi naman po yung POGO mismo, kasi may mga lisensyado, may mga legal na POGO. Ang rini-raid po natin ay yung mga illegal na mga establishments. Yung mga dating POGO na legal, bigla na lang naging illegal because of other activities that they're doing within the confines of their structures. Isang aspeto po nung ginagawa nila is the misinformation or yung pagkalat po ng fake news. Kaya ang panglaban naman po natin dito is yung katotohanan. No, we bring out the truth. Para Alright, so mga babayan, no? Kaya nga nandito kami, no, na mga sumusuporta, no, dyan sa AFP, dyan sa mga ginagawa nila. No, nandito po, no, ang sambayan ng Pilipino. No, kaya minumulat natin sila, no? Kaya i-like nyo na po yung video na to para mas maraming makapanood, right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Sid Mobs TV. Peace. ML.